Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kayahan niyo akong matalakay sa second khutbah na ito, itong napapanahon na maaring sabihin natin fitna na nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi lang ngayon, tuwing moon sighting, tuwing taon-taon nangyayari na itong kalituhan, itong kaguluhan, itong fitna, itong pagdududa, itong pagkakawatak-watak ng ilang mga Muslim sa ilang lugar dito sa Pilipinas regarding sa, subhanallah, pagkakaiba ng Eid, pagkakaiba ng pag-uumpisa ng pag-aayuno sa Ramadan, at ganun din sa pagtatapos na nagkakaiba ang Eid, may nanguna, may nanguhuli. Subhanallah, wallahi azim, nakakalungkot isipin na ito ay fitna, samantalang mayroong solusyon sa fitna na ito. Sa totoo lang, mayroong solusyon sa fitna na ito. Subalit nakakalungkot dahil sa kamangmangan marahil at dahil sa pagsunod sa pansariling pagnanasa ng ilan at dahil sa paglabag pagsuway sa ating mga ulama, lalo na sa ating mga mufti, na ito yung mga ulatul umur, ay nangyayari itong pagkakaiba-iba. Nangyayari itong fitna na nagdudulot, nagsasanhin ng kaguluhan o di kaya nalilito ang mga awang pangkaraniwang Muslim, lalo ng ating mga kapatid na balik Islam. Bakit? Ang daming tanong. Bakit nagkakaiba? Bakit hindi nagkakaisa? Ito yung fitna. Lalo na ngayon na social media. Sinasabi ng ilan, kapatid o Sheikh Ustad, hindi mo na mababago yan. Kasi pati yung mga sahaba, mga salaf, nagkaroon ng khilaf pagkakaiba-iba. Sa dalawang madhab o dalawang school of thought o opinion, pagdating sa moon sighting, walang pag-aalilan, tama yung nabanggit mo, kapatid. Tama yung nabanggit mo na mayroong dalawang madhab, dalawang school of thought o opinion, pananaw, pagdating sa moon sighting. Itong tinatawag na matla, jamhur. Matla, ibig sabihin, kung saan lang makita, kung dito lang sa ating lugar, masisilayan ang buwan at yung mga karating malapit na lugar na iisa ang time zone. Yung jamhur, kung kahit saan makita ang buwan, dapat kang sumunod. Hindi po ito ang punto. Nandun na tayo sa itong dalawang opinion na dalawang school of thought. Regardless, ignore na natin yan. Ang pananaw natin, lahat yan tama. Wala tayong karapatan na sabihin na ang isa dyan ay mali. Lahat yan tama. Lahat yan tama. Klaruhin muna natin, lahat yan tama. Subalit, sa ngalan ng pagkakaisa, ito yung pinag-usapan. Sa ngalan ng pagkakaisa, mawala yung pagkakwatak-watak, kabuluhan o di kaya fitna, pagdududa, ang pagkagulo ng kaisipan ng ilan, lalo na yung mga balik Islam o yung mga awang pangkaraniwang Muslim. Yung pagkakaisa, mayroong solusyon. Ang mga ulama, maging ang mga ulama ng Saudi, tingnan nyo maging ang mga ulama ng Saudi, ang ipinapayo nila sa amin nang kami ay mga estudyante. At ngayon, nababasa natin, ano yung payo nila, gininto ang payo nila? Dahil dumating sa kanila itong mga nangyayari sa atin sa Pilipinas, particular sa Mindanao, o di kaya buong Pilipinas, general, na Sheikh, tuwing Eid, o di kaya tuwing mong sighting, subhanallah, nagkakaiba-iba, may nauna, may nahuli, may sumusunod sa matla, may sumusunod sa jamhur, may sumusunod sa Saudi. Itong Saudi, sinusunod nila ang moon sighting ng Saudi, keso ganyan, keso pangatwiran. Ano yung sinabi ng mga ulama sa Saudi? Sundin nyo, panghawakan nyo o sundin nyo ang mga ulama ninyo, lalo na ang declaration ng Grand Mufti ninyo sa inyong lugar.
para kayo ay magkaisa. Pag kayo ang magkaisa, kung ano yung madhab na kinukuha ng mga ulama ninyo, particularly sa Grand Mufti ninyo, ay sundin nyo para kayo ay magkaisa. Para kayo ay magkaisa at mawala yung pagkakwatak-watak, mawala yung pagdududa, mawala yung kaguluhan o fitna na nangyayari sa inyo. Tama naman. Sundin natin ang declaration ng Mufti, halimbawa ang Darul Ifta Barm o ang Zambasulta in Palawan Region. Mawawala itong kalituhan o itong kaguluhan o itong fitna. Itong may nauna, may nahuli. Subhanallah. Bakit hindi natin sundin? Kunin ang declaration, subhanallah, declaration ng ating mga mufti, lalo na ang Darul Ifta Barm o di kaya itong Zambasulta and Palawan Region Darul Ifta. Nagkaisa tayo. Bakit nangyayari itong nauuna? Dahil sa pagsuway, paglabag nila, hindi nila pagsunod sa Darul Ifta Barm. Kaya nangyayari itong fitna. Subhanallah. Sa Saudi, nangyari ba itong fitna? Hindi, dahil sinusunod nila. Yung mufti nila, yung mga ulama nila. Pero subhanallah, dahil ito, yung pagiging pilosopo ng ilan, tabia, meron pang, minsan yung imam, naiipit. Bakit? Siya ang imam sa masjid, ang problema yung isang admin, ang sinusunod pang sariling pagnanasa, katulad ngayon na may nag-eid ngayong araw, gusto niyang mag-iftar, ayaw niyang mag-ayuro sa araw na to, pinipilit ang imam na dapat sumunod tayo sa Saudi. Subhanallah. Paano yun? Nung unang umpisa, sinunod natin ang Barm sa pagtatapos Saudi. Ito yung hawan nafs, tatab o rukas, pagsunod sa pansariling pagnanasa. Mag-eid ka lang dahil sa pagsunod mo sa iyong pagnanasa. Ayaw mo magpuasa itong araw. Subhanallah. Kaya nangyari yung fitna mismo doon sa isang lugar. Nakakalungkot, isang masjid, 2 Eid. Mayroong Friday nag-Eid, bukas sa Sabado mag-Eid din. Bakit hindi pa pag-isahin? Sumunod sa Darul Ifta, tapos. Ang problema, hindi natin nakikita yung pagkakawatak-watak ng puso. Nakakawatak-watak ang puso. Subhanallah. Nag-Eid ngayong Friday, may mag-Eid bukas. Subhanallah, bakit hindi nang pag-isahin? Sumunod sa Darul Ifta, tapos ang problema, tapos ang may solusyon na. Nagkakaisa tayo. Hindi totoo na walang solusyon. Meron ng khilaf, pero may solusyon. Tingnan niyo ang Saudi. Nagkakaisa sila sa Eid. Dahil walang sumusuway, walang lumalabag, walang mga pilosopo. Hindi katulad sa atin dito sa Pilipinas. Taon-taon, bakit nangyari ito? Dahil hindi sila tumatalima, sumusunod sa declaration ng ating mga mufti, lalo na ang Darul Ifta Barm at ang dito sa inyo dito sa Palawan at sa Zambasulta at Palawan Region. Naway naunawaan natin. Hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway magkaisa tayo, mawala itong nangyaring fitna taong-taong kapag moon sighting sa pagpasok ng buwan na Ramadan o di kaya sa paglabas lalo sa Eid. Naway pagkaisahin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at tanggapin nawa sa ating lahat ang ating mga mabubuting